So this time, I would like to present to you my Sister Jazz. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so meron ako i-share. Totoo na kahapon, nabangga kami. Hindi ko kasi alam yung cause kasi hawak ko yung cellphone ko. So, meron akong fina-follow na church sa US. So, yung mga recorded, binabasa ko yon. Pinapanood ko yon. Tapos, meron naman akong yung mga nangyayari sa mga Kristiyano sa ibang bansa, sa iba-ibang country, pina-follow ko yon kasi may Christian URL kung saan mo makikita sila. Tapos alam niyo yung 700 Club. Di ba meron din silang URL kung saan mo sila nagre-report kung ano nangyayari sa mga Kristiyano sa buong bansa. Actually, hindi buong bansa, buong mundo. So, nakaganyan ako sa cellphone. Hindi ko alam na iba pala yung mangyayari. Totoo na wala akong kaisip-isip o wala akong clueless ako kung ano nangyayari sa amin. So, naka-seatbelt ako, gumanan lang ako. Hawak ko yung telepono, pero hindi naman tumapon yung cellphone. Sabi ko, tay, ano nangyari? Pagtingin ko, tumaas yung hood ng kotse namin. So, mataas yung pagkaakyat ng hood ng sasakyan namin. Tapos sabi ko, tay, ang sakit ng dibdib ko. Parang yung likod ko, napalo yung likod ko. Sabi ko, kasi nga nahatak ako. So, ano yung mga lessons na natutuhan ko kahapon? Dahil nga dun sa pangyayari, late na yon kasi sabi ko, tay, nagugutom ako, kain tayo. Totoo yun, sabi ko, gusto kong kumain ng salmon kasi hindi ako kumain ng fish. Puro karne yung kinakain ko. So, sa Condis kami. So, nung napunta nga kami, nangyari yon, sabi ko, Lord, ano to? Puro kalamidad na yung inaabot ko simula sa munggo na nangyari sa akin. Tapos may galunggong pa. Pagdating nung umaga, yung pusa ko, hahabulin ako kasi amoy galunggong ako na natapon sa akin na may bagoong. So, ganun yung mga pangyayari. Sabi ko, Lord, parang puro aberya. Tapos, si attorney, sabi niya, punta tayo sa patay. Ang alam ko, uuwi na kami. Pagkatapos ng mga 2 or 3, 2 o'clock, uuwi na kami. Pero sabi niya, daan tayo dun sa pastor na namatay. Kaya talagang sabi ko, Lord, okay na ako kasi gusto ko rin magpamassage. Yung daughter ko, magpapamassage siya. Saturday kasi yon. So excited ako, Lord, magpapamassage ako. Hindi ako nagpamassage. Nagpamassage ako dun sa seatbelt ng sasakyan. Yun na nangyari kasi nasaktan ako. Alam mo, may mga times kasi na hindi natin ine-expect sa buhay natin, pero alam natin, mahal tayo ng Lord. Kasi hindi aksidente na ipinakita niya sa akin na ganun yung sitwasyon namin. Yung gustong-gusto ko, hindi yun yung nangyari. Diba may mga gantayong sitwasyon na yung gusto mo, hindi yun yung nangyayari, pero iba. Pero ang sabi, in everything, give thanks, for this is the will of God. So, kung dumating ka sa time na gusto mong ganitong trabaho, etong trabaho, pero nangyari na walang ka pa ng trabaho, o na i-transfer ka sa isang shift, o nabagyan ka na ibang trabaho, ang hirap mag-rejoice. Pero ang lesson na tinuturo sa akin ng Lord, hindi ko man maintindihan, ipaintindi mo sa tamang panahon, maiintindihan ko, kung hindi man kaagad-agad. So, yun yung unang lesson. Pangalawa, dahil sa tagal, 11 o'clock na kami nung nabangga. 7 kami nung nabangga.
Tapos 11 o'clock, hinihintay namin yung mekaniko. Nadala ni attorney yung sasakyan. Nakapag-drive pa siya hanggang sa gasoline station. Pero nag-leak na yung tubig. So yung radiator kasi bumitak. So hindi na kami makatakbo. So imagine mo, parang 8 nandun kami sa gasoline station. Hintay namin yung mekaniko. Tapos hinihintay din namin na makakahanap ako ng kakainan kasi nagugutom na ako. Pero salamat sa Panginoon, kahit may sitwasyong kakaiba, una nagbigay siya ng paraan na may makakainan kami. Ganon ang Lord. May mga pinagdadaanan tayo, pero nagbibigay ang Lord ng provision para sa pangangailangan. Hindi lang nga yung type natin. Sabi ng Lord, ibibigay niya ang pangangailangan, hindi ang kapritsyo natin. Diba? Minsan may gusto tayo yung desire. Yung salmon ko, naging itlog na binate. Yun ang kinain ko. At saka, iced tea. Yun yung nangyari. Parang napaka-weird. Pero sabi ng Lord, hindi ko nga masabi, naiinis ako. Sabi ko sa Lord, naiinis ako, ba't naging salmon, naging binatang itlog ito? Pero sabi ko, Lord, nag-pray kami, Lord, thank you. Yun ang nangyayari. So, yun yung lesson. Ang sumunod, dahil nga sa napakatagal, dumating na 11, 12, midnight, wala pa yung tutulong sa amin na magtoto at yung mekaniko na laging kapartner namin kapag sa business ng masasakyan. Sabi ko, Lord, ano to? So kaya nag-continue ako dun sa mga pinapanood ko. Alam nyo yung napanood ko kahapon, kagabi, ay tungkol sa isang Saudi prince. Itong Saudi prince na to, napakayaman niya. Gusto ko maintindihan nyo, kung may mga kasi masyado tayong attracted sa mundo. Saudi prince siya, pag yung bahay niya, ginto talaga. Alam nyo sa Saudi, super laki ang bahay. Magmula sa kabila hanggang kabilang kalye, bahay yun ng isang miyembro ng pamilya. Ito ay prince. May asawa siya. Paggising niya sa umaga, yung mga walls ng bahay nila, may mga ginto-ginto yan. Tapos yung pagkakainan nila, ang haba-haba at maraming pagkain. Kahit na anong gusto nila, naka-buffet, kahit dalawa lang kayong magkakain. Ganon yung style nila. Okay? Kaya yung marami tayong OFW na nagtatrabaho, maraming nagtatrabaho. At kapag nakapunta ka sa mga king at saka yung mga concubines, iba rin yung buhay nila kasi mas maraming benepisyo. So itong prince na to, nag-asawa siya, pero yung tatay niya, siya yung hari sa Saudi Arabia. So, ano nangyari? Di ba yung hari, meron silang concubine? Marami, kung sino magustuhan, kahit sino ka pa man, kailangan maging concubine ka kahit may reyna na yung hari. Nagkataon na yung anak niya, nataypan yung daughter-in-law, yung asawa. Yung asawa niya na nagustuhan ng tatay niya, yung asawa niya. So talagang maloka-loka sila, di naman makapagreklamo yung anak kasi ipapapatay sila. Pag yung hari kasi hindi siya yung hari ko, anong gusto niya, siya yung batas dun sa kanilang country. So ano nangyari? So ang ginawa nito, since mga Muslim sila, tumawag sila kay Allah. Pareho silang kay Allah. Pero wala talagang mangyari hanggang naging desperate yung babae. Parang very frustrated yung babae. Yung lalaki naman, yung asawa, talagang kahit
kahit anong dasal niya, hindi siya maintindihan at walang nangyayari sa panalangin niya until one time nakakita siya ng isang Biblia. For unknown reason, nakakuha siya ng Bible at nagbasa siya at nakita na nagkaroon ng pag-iisip niya sino si Kristo. Sa Muslim kasi si Kristo ay hindi Diyos, siya ay propeta lang or prophet. Hindi niya maintindihan, hindi niya ma-express kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero hindi pa rin siya maniwala. Pero desperate siya, shinare niya sa asawa niya. Nakakapag-meet sila, patago, pero yung wife niya, nandun na siya sa concubine ng haring tatay niya. So yung wife niya takot. Kasi pag nahuli sila na may Biblia, papatayin sila. Ay wala nang tanong yun, papatayin sila. So patuloy pa rin na nag-aaral yung prince hanggang sa dumating yung time na pati yung babae nako-convince na sa puso nila, sige, try natin yung Jesus na nandito. So, to make the story short, gumawa ang Lord ng milagro sa buhay nila. Since hindi nila kayang i-control o i-manipulate yung tatay niya, ang Lord ang gumawa ng paraan. Yung king, yung hari, nagkasakit siya at bedridden siya. So, ano nangyari? So, ngayon, naintindihan ng mga iba, ng mga doktor, ng mga nakakilala sa mag-asawa, natulungan silang mag-escape at pumunta sa ibang country. At nakakatawa kasi na nangyari nga, shortcut ko, naka-escape sila at nag-asylum sila sa ibang country. Okay? Sa ibang country, sa kanila very, very thankful sila until such time na sinabi niya, sa'yo lang ako nanalangin. Kay Jesus lang siya nanalangin na may sagot. Ang tagal niyang nananalangin during those time nilang mag-asawa na walang nangyayari, Quran ang binabasa nila. Kaya naniwala talaga siyang may Diyos. Ngayon, asylum sila sa ibang country. Napakasimple ng buhay nila. Sabi nga niya, wala silang gintong kutsara at tinidor. Wala siyang bahay na palasyo. Maliit lang yung bahay niya. Pero masaya siya dahil kilala niya si Kristo. Tapos nagsishare sila ng gospel na mag-asawa, pero pinalitan nila yung pangalan nila. Meron mga time na gusto silang dukutin ng tatay para ipapatay. But the protection of the Lord is nasa kanila. So they are now living a simple life. And yet, nagre-record sila at nagte-testify sila sa small churches. Lesson learned. Minsan akala natin yung mga bagay na gusto natin, yun ang makakabuti sa atin. Pero iba ang nakay Kristo. Ibang-iba. Kaya, pag sumikapan natin na tayo na nakakilala na kay Kristo, huwag nating sayangin yung oportunidad. Kasi sa kanila, bawal ang Biblia, bawal ang mag-share, bawal ipakilala si Kristo kahit kanino. Quiet lang kayo. Tayo kasi nasa atin yung Bible, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Tapos tatayo tayo sa pulpito, taga-tayo lang, pagkatapos uuwi na tayo. Hindi na babago yung buhay natin. Pero ito, nung nakilala nila si Kristo, nabago totally ang buhay nila. Okay? So, ano pa? Mapapansin nyo, tayo kasi may mga kapatid tayo, nanay tayo, o mga miyembro ng pamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo ba yung story ng paralytic man? Ang story nito ay makikita natin sa iba-ibang verse o gospel. Meron sa Mark 2, sa Luke 5, sa Matthew 9. Sulat nyo na lang. Tandaan nyo, Mark 2, Luke 5, Matthew 9. Ito ay may isang paralitiko na dahil nga paralitiko siya,
Hindi siya gumagaling kasi hindi niya kayang lumakad papunta kay Jesus. Pero meron siyang 4 na kaibigan. Yung 4 na kaibigan niya, dahil sa pagmamahal sa kaibigan na ito, bumutas sa siling ng bahay kung saan si Kristo ay nagtuturo. At ibinaba siya at napunta siya sa harap eksakto kung saan si Kristo. At alam natin yung story, hindi yun ang lesson na gusto kong makita, kundi yung faith, sabi ng Lord doon. Hindi sinabi doon sa paralitiko, great is your faith. Ang pinuri ng Panginoon ay yung faith nung 4 na kaibigan. Okay? Anong lesson? Maring may mga miyembro tayo ng pamilya, hindi pa sila Kristiyano. May mga kaibigan tayo, office mate, classmate, hindi pa sila Kristiyano. Pero our faith can move the heart of God. Okay? Kaya napakahalaga, una, patatagin natin ang pananampalataya natin at yung faith na ito ay makakamove ng pamilya natin. Hindi tayong pwedeng isang Kristiyano lang. Dapat marami tayong nasisharean. Kasi hindi lang okay na disciple at discipler tayo. Ang sabi ng Lord, go. Lumabas tayo. Yung mga bakanting silya, asan na yung mga kapatid natin dati? Hindi niyo ba sila naaalala? Wala ba kayo na kung tayo ay nagka-quiet time, alam natin yung puso ng Lord? May iisip niyo itong mga kapatid natin na nasan dito dati, ang daming nakaupo dito. Pangalawa, kamusta yung mga kapitbahay natin dito? Ako lang ba may karapatan na maging Kristiyano at makapunta sa langit? Paano nanay ko, tatay ko, kapatid ko? Pa-relax lang tayo eh. Totoo, pa-relax tayo. Pero tingnan nyo, sa ibang country, pinuputulo na nga ng dila, pinuputulo ng paa dahil may pananampalataya kay Kristo. Tayo ay napakalaya, pero malayang-malaya tayo na mag-TikTok. Gamitin ang telepono sa maling kaparaanan. Okay? Tas galit pa tayo kapag yung nanay at tatay natin napagsabihan tayo dahil sa katetelepono natin. Hindi tayo mautusan. Tayo namang mga nagtatrabaho, super busy tayo sa maraming bagay. Minsan hawak na yung telepono. Imbis na mag-quiet time, iba na yung napupuntahan. Kung tayo ay ganitong klase ng Kristiyano, may paraan. May nagbigay ng Bible sa atin eh. Kung hindi nyo mapigilan yung salita, yung TikTok, yung tunog dito, o yung Instagram, alam ginagawa ko to eh. Kasi pag nakakita ako, ay nawawala yung mga ituturo ko at tuturuan ko. Nilalagay ko to sa ibang lugar at pinapalit ko yun. Nakikita niyo yung red Bible ko. English Tagalog. Yun ang pinapalit ko. Kasi kailangan kong disiplinahin yung sarili ko. Mga kapatid, ito tayo. Ito ang pinapakita ng Lord. Hindi aksidente na sabi ng message ni attorney sa araw na ito, tayo ay mag-ugat kay Kristo. Hindi lang pag-ugat o paglalim kay Kristo, kundi tayo dapat kakitaan ng dahon, bulaklak, at kahigit-higit sa lahat, bunga. Bunga ng banal na spirito. Kasama doon yung mga gifts or kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Maring 6 months ka ng Kristiyano, tumatayo ka sa harap. Tayo ba ay nagsisimula na magkaroon ng dahon? O baka yung ugat ganyan pa lang? Alam nyo, nung
naghihiwalay ako ng mga plants ko, pag maliit pala ang ugat, madaling mamatay. Pero pag malaki yung ugat, kahit magupit ko pa yung ibang ugat, malalim pa rin siya, nabubuhay siya. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. 2026. Ang sabi sa akin, impression ng sa heart ko, yung 2026, depende sa atin to. The Lord will send blessings and curses, calamities, depende kung sino ang pipiliin mo. Saan tayo tatayo sa pananampalataya? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Lord, nakikita mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ginamit mo ang iyong tagapagsalita upang kami ay magsiyasat sa aming sarili at malaman ang katayuan namin bilang mananampalataya, Panginoon. Lord, salamat sa mensahe na kami ay dapat mag-ugat ng malalim, Panginoon. At the same time, mag-ugat sa iyo, Panginoon. Lord, may mga times na kami ay mahina, Panginoon. Napakahirap. Pero sinabi mo, Panginoon, na sa mundong kung nasaan kami, hindi mo inalis ang mga problema, pero binigyan mo kami ng kasiguraduhan na sa mundong ito, maraming problema, maraming pagsubok. Pero nandyan ka, nakasakasama namin sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Lord, we just pray, Lord, na tulungan mo kami na lumakad ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, patawad sa mga pagwawalang bahala namin sa iyo na kami ay tumitingin sa mundo, Panginoon. Hindi po ito ang purpose mo sa bawat isa. Patawad, Panginoon, na ang mga mata namin ay di namin nagagamit sa tamang paraan. Ang mga kamay, paan namin ay di namin nagagamit upang lumakad at mag-share at tumulong sa ibang mananampalataya o iba ng hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, patawad sa mga bagay na ang gusto namin ang nasusunod, hindi ikaw ang nasusunod, Panginoong Jesus. Lord, sa oras na ito, i-open mo po ang aming complete spiritual senses, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na pagharian mo ang lahat ng ito, Panginoon. Isinosurrender namin, inilalapit namin ang mga bagay na ito sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, tulungan mo kami na maiwasan namin yung mga barkada, kaibigan, pagmamurmur, pagsagot sa magulang, katamaran, Panginoon, sa pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Patawad din po, Panginoon, sa aming mga mata na lagi naming ginagamit sa telepono, Panginoon, at nakakalimutan ka namin at nauubos at nasasayang ang mga oras na ibinigay mo sa amin na dapat naming pinahahalagahan, Panginoon. Lord, patawad din po sa mga puso namin na ang puso namin ay hindi katulad ng puso mo, Panginoon. Nawalan kami ng interes na hanapin ang aming mga kapatiran. Nakalimutan namin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat at ikaw ang Diyos ng maraming pagpapatawad, Diyos ng pag-asa, Panginoon. Di mo kami dinideny, Panginoon. You never deny us, Panginoon. Lord, hayaan mo simula sa araw na ito, i-guide mo ang aming paglakad. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang maghari sa isip, sa puso, at sa gawa at sa lakarin namin araw-araw, Panginoon. Lord, i-direct mo ang aming mga kamay, Panginoon,
kapag hawak namin ang aming mga cellphone. I-direct mo rin ang aming mga mata, ang aming paningin, Panginoon, kapag hawak namin ang cellphone, Panginoon. Lord, turuan mo kaming unahin ka sa lahat ng bagay, Panginoon. At unahin ka kaysa tao, Panginoong Yesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Nawa po ang iyong salita na inihayag sa araw na ito ay tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, iisa lang ang buhay namin and we want to give it to you, Lord. Buong buhay namin para sa iyo lamang, Panginoong Yesus. At kung anong ministeryo, sino-sinong mga tao ang ibinibigay mo sa amin, hayaan mong ang pagmamahal mo at ang bunga ng Espiritu ang ma-share namin sa kanila, Panginoon. Lord, salamat na sa simpleng panalangin nito, sinagot mo na ito. At kami ay patuloy na lalakad na kasama ang banal na Espiritu araw-araw sa buhay namin. Hayaan mo na maging special ang quiet time namin at nagkaroon kami ng enjoyment na mag-aral ng iyong salita, manalangin sa iyo. At Lord, we pray, O Lord, that we may be person who is worshiping you 24/7, O Lord. Maring di kami nananalangin, pero ang lahat ng ginagawa namin ay ayon sa iyong kalooban, Ama. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Katagpuin mo po ang lahat ng pangangailangan. Yung mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. Yung mga nagkukulang financially, Panginoon, ikaw po ang mag-provide at ipakita mo na hindi maikli ang kamay mo upang sagutin ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Father, we even pray dun sa mga maraming worries, naiimpluwensyahan ang kaisipan ng mundong ito, Panginoon. Hayaan mo na ang aming will, ang aming mind, Panginoon, at ang aming puso ay may isuko namin sa iyo, Panginoong Yesus. In the same way, it is our prayer, O Lord, that you strengthened our faith, build up spiritually each one of us, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magamit mo simula sa araw na to at lalong-lalo na sa susunod na mga taon. Narito po ang bawat isa. We are willing to go para sa aming mga kapatiran at para sa mga di pa nakakakilala sa iyo. Maraming salamat. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.